127 kilometers. Okay. So, Ridgeview Siballiw. So, magka-camp tayo ngayon sa Ridgeview Siballiw. So, sa ano to? Sa Aklan? Sa Aklan to yung Ridgeview Siballiw. Siballiw or Siballiw? Hindi ko sure kung paano yung pag-pronounce nito. So, dadaanan lang natin is yung shorter na route, which is around 129 kilometers from starting location natin. 129. Then I think need natin mag-stop over somewhere para mag-charge later, para lang sure hindi tayo maalangan. Kasi yung dun sa dulo na, I think may 400 meters na incline doon, and rough road yung incline na yon, yung palusong. Hindi siya palusong, yung paakyat is rough road siya. So baka need natin more energy doon. I mean, need natin ng mas mataas na capacity ng battery or charge ng battery para hindi tayo maalangan if ever dahil mataas, medyo mas mataas yung current na i-consume niya, kasi paakyat nga yung natin mamaya dun, bukid kasi siya na rough road. Pero chinek ko yung daanan sa Google Maps, parang naman, madaanan naman siya. Lang, hindi nga lang siya concrete or hindi siya sementado, pero ayun siya, madadaanan naman siya. Check lang natin from time to time yung capacity ng battery natin para hindi tayo maalangan if ever. So ngayon nakararan yung GPS speedometer natin, and then may tracking siya kung ilang kilometers na yung na-travel natin. So dadaan tayo sa Kalinog, tapos dadaan tayo sa Hamindan ba yun? Oo, yun yung pinaka yung shorter na route. So mas makakatipid tayo sa charge dahil shorter lang siya na route. Tapos yung motor na gamit natin ngayon is yung balance type na motor, kasi nasira yung high torque type natin na 7 kilowatts na motor. I think dahil ata sa nilusong ko siya sa baha, may napasukan natin ng tubig. Although mga 1 week after ko malusong sa tubig, gumagana pa naman siya, pero I think talaga nag-corrode siguro or something, may corrosion siguro sa loob, and yung hall sensor niya is sira na. So palitin na yung hall sensor niya. Well, tatry ko, bumili na ako ng hall sensor, pero yun, tatry natin muna, check if okay pa siya. Hindi na kasi umaandar may hall sensor na error na siya, kaya pinalitan muna natin ng 7 kilowatts na motor. Timing kasi I think mga Wednesday ata yun nasira. Wednesday ba yun? Wednesday or Thursday. So yun, nasira siya. Ngayon Sunday na, wala na ako time mag-repair, and wala rin akong hall sensor na back up dun at gagamitin para palitan, kaya yun, pinalitan ko na lang muna. So siya, 7 kilowatts na balance type, meaning balance yung speed and yung torque niya. Pero well, tatry natin mamaya sa dun sa paakyat sa Ridgeview kung kakayanin niya.
Kasi yung high torque type natin is designed talaga siya for akyatan eh. Dahil sa mataas yung pwersa niya, torque, more on torque siya versus sa speed. Pero balance type kasi balance yung speed and ano niya, yung torque. So check natin if makakaya niya mamaya makakaya niya mamaya mag-akyat. I think kailangan muna natin adjust yung ano natin siguro, yung adjustable natin na rear shock. Parang ano eh, sumasayad eh. Bigat ng dala natin ngayon. Ano dito? Yung nandito. Seven, 8, 9, 10, 11. So 11. Kasi pinaka-soft to na ginamit ko. So, bigat yung dala natin. Adjust natin. Ay, wait lang. Kailangan ko tayong isa. Ito na naman. 1, 2, 3, 4, 10, 11. Okay. Tapos, ito. Adjust din natin to. 8, 9, 10, 11. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kasi I think around 22 ata or 23 yung clicks. Compression and rebound. Yan. Compression and rebound. Nakalimutan ko kung saan yung configuration ng compression and yung sa rebound, pero well, in-adjust natin siya half na. Mabigat yung dala natin dito sa likod. 9 kilometers pa yung na-travel natin. Isang worry ko pa dito, baka yung alignment ng ano natin, mga brake calipers natin, baka hindi siya tama. Pero so far parang okay naman kahapon. Hindi ko sure anong oras tayo makakarating dun. Feeling ko mga hapon na, mga 3 o'clock or baka 5 o'clock na. Hopefully makaabot tayo before 6. I think 6 o'clock kasi ata yung ano nila, check yung ang pa-accept lang nila ng mga campers dun sa Ridgeview. Yung ano pala dun, moto camping nila na rate dun is 400 per overnight. So meron silang designated, I think, na area for moto camping, and then car camping meron din. 600 ata yung sa car camping, tapos moto camping 400 siya. Then hindi na tayo bumili ng pagkain kasi may mini store sila doon. Meron silang binebenta doon ng mga pagkain and mga pwede ding lutuin, like mga baboy, mga pork na pwedeng i-grill or something. Kaso yun, wala lang uling. So need mo bumili. Ay hindi, meron pala silang binebenta na uling doon. Sorry, meron pala. So doon na din ako bibili ng uling. Mag-grill tayo mamaya. If hindi ako tamad din. Kasi for sure pagdating ko doon, pagod na ako nito. So kapag lower than expected yung range ng scooter natin, so culprit natin is yung brake calipers natin.
yung pagkabit natin ng braking system sa front and sa rear. Most probably sa rear, pag malaki talaga yung difference ng expected versus actual na range na mamaya. So expect ko kasi mga around 80 siya before, pero siguro mga dyan na lang siya, siguro sa 60 or 70 kilometers yung range na to, or baka 50 na nga lang. Parang nag-degrade na kasi yung ano natin eh. Parang nag-degrade na yung battery natin na isa, yung older battery natin. Medyo degraded na talaga siya. Paahon most ng mga daanan dito. Mga alas 10 na. 1 hour. After 1 hour, 26 kilometers yung na-travel natin. Kailangan natin maghanap ng lugar na medyo may mababa na may mababa siya na area para doon natin ipatong yung side stand natin, para at least magano siya, bumaba siya. Dito siguro baka pwede. Ito, may area siya dito na medyo mababa. Try natin dito muna. Sumasayad yung ano natin eh. Yan, ito. Parang napakababa naman. Dito siguro. Check muna natin. Medyo mainit yung brake caliper natin. Tapos ito, yung rotor medyo mainit rin. So, yeah. Mukhang sumasayad nga. Parang hindi tama yung alignment natin. So yun siya dito, medyo may mababa siya na area, kaya nalagay ko siya. Pero pag flat siya na area, hindi natin siya so adjust na lang natin to mamaya. Pababaan natin mga dito banda siguro, para mas bumaba pa siya lalo. Tumaas yung ano natin eh. Ito okay lang, okay ito yung ano natin, front natin. Yung problem is ito, yung dito mainit siya. So may something wrong lang dito. Ako, napakainit ang motor. Anyways, yan. So, yeah, for some reason medyo yung ano natin, hindi tama ata yung alignment natin dito, or may something wrong na ako na nagawa din sa pag setup ng brake caliper natin sa likod. Yung sa harap, goods, walang problema sa harap. Sa likod yung may problema. Anyways, yun, at least na-check natin. So, possible bababa yung ano natin, mileage natin dito. So, baka mga 40 plus kilometers na lang siguro yung matatravel natin, dahil nga nag-grind yung brake caliper natin and yung rotor and yung brake pad natin. Pero check natin. Welcome, nakalinog na tayo. Kalinog. Ay wow, meron na silang traffic lights dito. Amazing. ...36 kilometers. Kalinog. Wait lang. Set natin sa max for 11. Yan, okay na. Sa maximum na yan.
11. Yun na yun. Okay, pero anyways, yun siya. Check natin kumusta yung play mamaya. Yan, sige, game. So far nag-okay siya, I think. Tapas. Nasa tapas na tayo. Okay, time check 10:55. Yung travel natin is 47 kilometers. Mag 50 kilometers na. So 2 hours 50 kilometers. For some reason pag paakyat ako, parang nawawalan siya ng buwelo. Kaya minsan nagsispeed to ako eh. Naka-speed on kasi siya ngayon. Iba talaga yung performance ng high torque versus balance type. Dragon fruit ice cream. What? Nakatikim na ako nun. Hindi pa ata eh. Saan yun? Malitbog. Malapit sa Malitbog. Okay, check nga natin yun next time. Dragon fruit ice cream. So mangyayari nito, papalawbat natin yung internal battery muna natin. Tapos pero mukhang alanganin na kasi kapag nagpalawbat tayo tapos yung lugar kung saan ako magsa-stop over hindi siya uneven na road, baka hindi ako makapag pababa ng aking side stand. Hindi siya mag-i-incline. Hindi ako makakababa kasi pag bumaba ako, possible matumba siya on the other side, dito na banda. Baka matumba yung scooter. Good thing na adjustable yung side stand natin, pwede natin siya i-adjust. Kaso kapag kailangan kong siguro doon na ako sa makakapag-adjust nito doon sa campsite na mismo. Kaya 51 kilometers na pala. Teka, hanap tayo ng spot. Pwede tayong magstay. 51 kilometers. Check tayo muna ng battery natin. Yan, 25%. May 5 amp hours na lang siya na natira. So 5 amp hours, that is equivalent to, kasi yung 20 amp hours natin is 50. Yung 10 amp hours is 25. So yung 5 is mga around 10 kilometers. So mga makakadrive pa tayo ng 10 kilometers if accurate yung battery natin. Teka. So 5 plus 5 is 10 amp hours. So dyan siguro tayo mga around 20 kilometers pa bago tayo malowbat if accurate yung calibration natin dito. Pero most likely mga 10 kilometers siguro baka malowbat na tayo. Around 60 kilometers. Ba't di ko na lang kabit ngayon yung yung battery natin? Teka. So, pwede natin i-off lang muna si Minami. Saan ito? Dito na lang ako mag-connect. Ay, sorry. Ay, nako. Dami ng alikabok. Kabit na lang natin ngayon. Tapos i-on na lang natin mamaya para hindi na tayo bumaba. No. Sige. Off lang natin yung charge and discharge muna for the meantime. Yan.
Yan. So ngayon yung battery natin kasi nandito siya. Yan. Tapos wait lang, kunin muna natin to. Yan siya, no. So yan. Connect na lang natin siya ngayon. Pero naka-off siya. Pag namatayan tayo ng battery, at least i-on na lang natin siya through software or through BMS app natin. Very nice. Ngayon ko lang naalala. Pwede ko palang gawin yan. Anyways, yan. Tara, game. Alright, so yan. At least kahit malobat tayo sa gitna ng daanan, pwede natin i-on through BMS app yung battery natin. So naka-off lang siya ngayon. Yung pwersa ng ano natin, ng high torque type, yeah, na ano ko talaga yung difference sa pwersa ng high torque type versus yung yung balance type na gamit natin ngayon. Kinakapos ako sana sa mag-overtake sa balance type tulad ng kanina. Well, expected naman talaga. Rojas City, dito tayo. Oh. Wow. Grabe. Oops. 57 kilometers. Hintayin na lang natin malobat. Parang gusto kong kumain dito. Kaso, huwag muna. Papalobatin ko muna yung scooter, yung battery niya. Tapos pag nalobat na siya, hanap ako ng matcha-chargean natin. $69 kilometers. Pag maka 70 plus tayo, goods na siguro tayo. Hanap na tayo ng makakainan at matcha-chargean. Goods na to, 70. Oh. Game. Kaya dun tayo sa Nonis Restaurant. Galing kanina. Dun tayo nag-lunch. So mga 46 kilometers pa yung travel natin. Yan. Yan, nakapag-charge naman tayo dun. Travel natin is 84 kilometers na. Yun lang, nalobat yung battery ng Insta360 Ace Proto natin kanina. So hindi na ako nakakontinue mag-record kanina ng video hanggang sa makarating ako dun sa Nonis Restaurant. Buti is nag-allow sila mag-charge dun. I mean mag-charge ng scooter dun. May extension lang ako. Yan. Yan. Hopefully hindi tayo abutan ng ulan. Fudge. Mga hapon pa naman lagi yung ulan. Turn on na lang muna natin siguro yung ano natin, yung isang battery natin. So sinadesh ko ngayon is mga 64% yung na-charge sa kanya. Then kay ayan,
is 51%, so goods. Yan. Sige, yun na lang muna. So yun, may medyo may mataas lang na tayo nadadaanan dyan. Doon sa Road to Forever daw, medyo mataas dun eh. Pero hopefully makaya ng natin, ng motor natin. Hindi ko pa to na-try dalhin kasi sa sa matataas na lugar, mga bukid talaga. So try natin. So pag hindi niya kinaya, baka need natin i-increase yung torque, yung max phase current niya. Kasi yung previously 550 amperes yung sinet ko na maximum phase current. Kaso kasi naka high torque type pa ako na motor doon, so mataas yung torque niya. Every time mag throttle ako or mag brake, may parang knocking sound sa motor kasi parang ang lakas kasi ng torque, kaya may knocking sound na naririnig. Yun yung yun yung na-research ko. So yung ginawa ko para hindi siya lumagatok is binawasan ko yung maximum phase current niya para yung torque is medyo hindi masyadong malakas yung torque. So yun, nawala yung nawala yung lagatok sa niya, sa kanyang motor. Pero ngayon, pag hindi niya kakayanin mamaya, baka need natin i-increase yung torque, yung maximum phase current pala, or yung phase current ng controller natin. Balik natin sa mga 550, or baka gradual increase tayo from 450 tapos 500. Well, try natin. So 3 battery na ngayon yung maandar. Kasi kanina 2 battery lang yung nakaandar eh. Kasi tinest ko yung capacity. Kasi 2 battery ngayon is internal battery siya. Tapos isang battery dito is external battery lang siya. So yung internal battery, tinest ko muna kanina kung anong oras or ilang kilometers yung range niya. So yun, na-test natin kanina around 80. So 79 kilometers na loobat siya. So mga dyan, around 80. So or 75 to 80 kilometers. Kasi may mga dinaanan pa tayo kasi na uphill kanina. Most ng dinaanan natin kanina is medyo uphill siya. So mga dyan siguro range siya mga 80 kilometers estimated. Kung flat road lang yung dadaanan natin. So 80 kilometers. So dyan, mga 80 kilometers internal battery natin. Tapos bukas natin itetest, or sa pagbalik ko yung pauwi na, doon natin itetest siguro yung external battery natin kung ilan na yung capacity. Kasi matagal ko nang hindi na calibrate eh. Sunod lang natin para at least makalibrate lang natin properly yung battery natin. Kasi may may degradation din talaga yung battery over time. So far so good. 80 kilometers na goods na yun. Ngayon, yun nga, 3 battery na ngayon ang naka-andar. So kanina 2 battery. Yung internal battery natin is mga 80 kilometers. So let's say mga dyan estimated 80 kilometers lang range niya. Then yung ito, expected ko dito sa external battery natin is mga 60 kilometers kasi. So 80 plus 60 is mga around 140 kilometers yung range, total range niya, estimated, expected. Yan, so mga 140 kilometers. So hindi dyan na account yung uphill and downhill. Yan, so flat road lang siya. So ngayon, dahil medyo may mataas tayo na dadaanan daw, sabi kanina ni sir doon sa kinainan ko sa Noni's restaurant, 3 battery na yung ginamit ko para makapag-supply siya ng enough current mamaya kapag paahon tayo.
Kasi pag dalawang battery lang minsan, siguro yun ata yung naging issue pala. Kasi sabi ko nga kanina, parang naalangan ako kanina kapag nag-overtake. Not sure lang pero yun, possible din yun na kulang siya sa current kasi dalawang battery lang yung active kanina. So yan, dahil tatlong battery na yung active ngayon, try natin mamaya. So hopefully stick ng kawayan dito. Ibang ano ata to, ibang genre ibang lahi ng kawayan or ibang variant ng kawayan. Astig. Yan maganda yung ganyan kasi hindi marami yung tinik niya, madali siyang madali siyang putulin. Yung moso ata yan, moso na bamboo. Kasi yung sa amin doon, medyo marami yung dun medyo marami yung tinik, mga tinik-tinik niya. Kaya ang hirap talaga siya halimbawa kung gusto mong pumutol ng puno ng kawayan para gawing haligi or something. Ang hirap, need mo pa talaga putulin yung mga tinik-tinik. Okay lang sana kung maliit lang, may napakarami, hassle siya. So maganda yung ganong variant. Astig nung kinainan ko pala kanina sa Noni's restaurant kasi only rice nila 20 pesos lang. Napaka affordable talaga. Tapos yung mga ulam nila doon affordable din. Yung bangos ata, yung piniritong bangos 50 pesos. Busog ka talaga. 20 pesos na only rice mo. Ngayon na ako nakakita ng ganun 20 pesos na only rice. Busog ka talaga. Malaki din yung hiwa nila ng bangus. Kaya sulit. Yeah, Road to Forever. Ay, wow. Ito pala yun. Road to Forever. Amazing. Road to Forever. Naku, taas pala dito. Oh, okay, kainan pala yan doon. Okay, I see. Sige lang, pag uwi natin siguro baka uy, dito pala yung mga kainan. Check brakes. Ano ata to? Downhill. Ayan nga, feeling ko downhill na to. Tapos wait tapos saan tayo next? Wait. Okay, pa left tayo. Oh, ay wow. Ang ganda ng view siguro dito. Oh. Wait lang, dito tayo sa gilid. Nice. Amazing. Ay, wow. Grabe. Yun.
left, right. Kaso bumabangga yung bag ko sa may busina. Is it? Wait lang, ayusin nga natin yung bag natin. Nakairi naman ng ano natin, electric motor natin, yung paahon dun. Siguro dito medyo okay na dito. Dun lang ata yung mataas eh, hopefully. Hindi ko na inactivate yung downhill assist nya kasi ano lang naman, short lang naman na downhill. So, pero pag halimbawa sa mga igtuble na napakataas talaga tapos puro downhill, doon ako nag-activate ng ano natin, ng downhill assist. Pero ito short lang naman siya na downhill, hopefully. Sana wala ng downhill dito. I mean, gusto okay talaga na may downhill kasi added range yun sa scooter natin. Pero may ano yun eh, energy regen. Hindi ko ata pala na-adjust yung ano natin, yung braking, ano tawag dyan, yung energy regen natin. Teka, sige dito, try ko muna dito. Try ko set up yung energy regen natin. Hindi ko ata na-modify yun eh. Teka, so open natin yung controller. Ayan, naka medium siya. So naka medium lang yung energy feedback. Lokasan natin. So set natin siya sa strong. So naka strong na yung ano natin, energy regen, pero modify natin yung maximum current. Ayun. So stop back current natin, okay na siguro to. Tapos max back current, wait, no, set natin sa mga 15 lang, 15. Tapos 30 yung max back current, tapos 15 dito. Tapos battery rated capacity, so 20 plus 12 is 32, plus 24 is mga 56 amp hours. Then try natin game Lupo Hotel. So pag downhill mas maximum na taas, medyo yung ano natin, braking power. At the same time yung charge niya, yan o, yung charge niya sa battery natin is malaki yung current. So maliit lang na force yung gagamitin mo sa pag-apply ng brakes, pero dahil yung motor is is tumutulong na maging generator, which is parang reverse yung kanyang ikot, mas maliit na lang yung effort mo na mag-brake. Kasi kalimbawa konting brake mo lang, malakas na yung pag-slow down mo, dahil nga tumutulong yung electric motor sa pag-slow down sa'yo. At the same time, nagcha-charge din yung battery dahil nag-act as generator yung electric motor, dahil reverse na yung ikot niya. Yun yung advantage ng mga electric motors. So added range na rin kasi nga nagcha-charge, pero maliit lang naman yung charge niya, yung charging niya. Pero yan, makakatulong pa rin, at least merong charge kaysa sa wala talaga. So nakakatipid rin sa brake pads kasi counting biga mo lang nung brake lever, malakas na yung slowdown. So hindi ka na talaga pipiga ng malakas, especially kapag downhill na, hindi ka talaga pipiga ng malakas para naman kapag slow down, dahil yan nga, electric motor na yung tumutulong. So yeah, tipid sa brake pads. Lupo. Lupo National High School. So dito na tayo sa Lupo. Time check
Hindi ko makita yung check, yung 12, 2:37 na. So baka 4 or 5 na tayo makarating dun sa campsite. Ang dilim na dun, Pads. No. Ang dilim-dilim dun, oh. Oh no. Nako. Kada hapon talaga kasi umuulan eh. Except nung kahapon. Kasi kahapon, oh shucks. No. Kahapon hindi umulan buong araw eh. 113 kilometers na yung na-travel natin. So kanina 84. So mga 16 plus 13, mga 20 plus kilometers na yung na-travel natin. So may another 20 plus kilometers pa tayo. Diyos ko, grabe ang ulan, men. Grabe yung kulimlim. Actually yung natin is hindi kasi waterproof yung jacket natin, so baka basa na tayo pagdating doon. Pero baka pwede tayong na lang doon, continue na lang tayo kahit umuulan. Oh no, dito grabe, oh shucks, grabe na yung ulan dito. Yun lang, GG. Sige, wait lang, muna tayo somewhere. Teka, oops. Tara. Hinahinay lang tayo kasi madulas yung daan. Oops. Wow. Balite. Ito Kalibo. Ay wow, amazing. Astig ng daanan, no? Parang mirror. Tapos mainit pero umulan. Wait lang. Check na natin ulit yung location natin. So ay nako. So doon ako dadaan, paliko. Okay. So diliko ako doon, tapos ayan. Sige, doon pala ako dapat diliko. Anyways, game. Liko lang muna tayo dyan. This way to Ridgeview. Okay. Dito ba? Tama ba to? Wait lang. Tapos dire-diretso lang, tapos may liko dito sa Jose F. Menyes. Okay. Tapos may paliko. Game. Good luck mamaya sa daanan doon. GG. Nako po. Wow.
Rice fields under the rain and the sun. Sarap. Amazing. Ayun, Ridge View. Astig, meron silang ano dito, meron silang karatula. So very nice. Ayun, may mga maganda. Dahil si Ridge View, meron silang karatula talaga. It's so cool. So no need na Google Maps dahil maulan. Yung touchscreen compromised eh. Hindi ko sure kung meron kung merong way na inactive yung screen unless pindutin mo yung power button. No, yung ano kasi, yung mga navigational apps meron kasi silang ganong feature eh. Like kapag umuulan, yung touch, pwede mo disable yung touch niya, yung touch screen or yung pag-touch niya, para kahit may ulan is hindi pa rin active, hindi pa rin hindi sensitive sa ulan yung touchscreen natin. So tapos may joystick lang sila na ginagamit para ma-control yung, parang ginaganito para ma-control yung maps. So yeah, maganda sana yung ganong feature sa, hindi ko sure kung mayroong ganong sa phone na. Kasi pag medyo mahal kasi yung yung ganon. Yung navigational yung pang navigation talaga na gamit, mahal yan eh. Pero well, sulit talaga yung price niya kasi maganda naman actually yung features. Diretso lang to siguro, hopefully. Sana may makita ulit ako ng karatula ni Ridgeview, hopefully. Baka iba na yung dinadaanan ko eh. Diretso lang. Or baka mayroon karatula pero hindi ko lang nakita. Ayun. Thank you Lord. Yan, nakita ulit ako na karatula ni Ridgeview. So dito lang. Good thing na meron silang ganun kasi for directional purposes. Yung sa Eurocamp ata meron din ganun eh, sa movie nila. Medyo kasi marami kasing pasikot-sikot dun sa daanan, kaya may mga karatula sila na pinaglalagay. Pero yung karatula ata, ang kalimutan ko kung ano na nangyari, pero may something wrong ata dun sa karatula kaya naligaw yung mga tao. Nakalimutan ko na yung actual na nangyari, kaya natagalan yung mga tao na makarating sa campsite. Oh, dito na. Malapit na tayo. 3 kilometers na lang, men. Kaso yan, ayun lang. Nagloloko na yung signal light ko dahil sa basa siguro. Okay lang. Mag-okay naman yan pag natuyo na. Need lang i-waterproof talaga yung sa signal. Sige pa rin yung ulan eh. So good thing mayroon silang karatula, at least hindi na ako check ng phone. Ay astig daw dito yung bridge. 3 kilometers na lang, men. Malapit na tayo. Pero yun, medyo yun nga, 400 meters daw na na incline eh. Yun lang yung hurdle natin. Subukan natin kung makakaya natin daanan. Oops. Tapos ito na ating rough road na part. Yan lang. Hopefully okay pa yung kalsada, hindi tayo madulas dito.
lang, wait lang. Saan ba to? Hindi ko na alam kung saan dito yung daanan. Dito ba? Dito ata. Dito. Wait lang, check natin. Okay. Oh no, malayo pa. 7 minutes. Naku pa. So yan, dito tayo. Tapos yan, dire-diretso na yan. Sige. Ay. Oops. Yan, meron na ding semento doon. May hinay lang yung bag ko pa. Medyo mahirap magmanapilit ng bag. Tapos yan, okay lang, at least nakatulong yung semento. Ayun, tapos dito, ayan, may daanan na din dito. Kung problema, baka may makasabay tayo dito pag dito tayo dumaan. So para sure, dito na lang. Mahirap na, baka may makasalubong tayo na sasakyan or something, diba? Oops. Oops. Ay. Yan. See? May nakasalubong tayo. At least, yun. Safe tayo. Hindi mo kasi malaman kung may makakasalubong ka or wala. Oops. Upo. Ang hirap magbalance kasi may bag tayo na pausli-usli. Yun medyo ano yan, madulas yung ganyang lupa. Ang ganda ng mga tanawin dito eh. Ay, ma'am, ngayong hapon. Ang ridge view, ma'am, diretso lang to. Okay, sige. Lapit naman lang, ma'am, no? Oo. Ad. Lang makasaka ikaw ka lang sa simintong dalan. Okay. Naliko ka lang tayo. Pero ang dalan pagkatot sa ila simento na tanan. Hindi, ang dito lang sa baba. Ah, Nito, pasay bukon mo. hindi pa no. May simento lang apart tapos may mga ano naman, rough road. Lang. Okay. Ad. Sige sir, thank you agad, ma'am. Thank you. Kita mo man, dahil diri na lang. Okay. Thank you agad, ma'am. Sundin na lang natin to. Yun lang yung problem sa sa setup natin ngayon kasi yung bag natin is pawala-wala yung balance. Nagli-lean to the left yung bag natin kaya medyo mahirap. Try natin siguro next time. Didiyahan natin kung ano magandang gawin dito sa bag. Iniisip ko itali sa ko sa katawan. Oops. Okay, ayun, meron ang karatula. Noise. Oh no. Ayun, sige lang. Diyos ko. Hinay lang tayo.
Dito medyo okay. Kasi parang solid rock. Oh, Diyos ko. Fudge. Nako, medyo mahirap dito. Oops. Diretso na lang natin ito. Dito banda. Yan. Gagamitin ko na ba yung ano dito? Yung downhill assist. Oh no. Oh no. Yan tayo sa gilid oh. Yan. Inay lang medyo. Then dito tayo sa gilid para hindi masyadong maputik. Oops. Ayan, may dumaan na din pala kanina dito. Yung isa kong kamay yun lang. Medyo malambot pa yung lupa dito. Oops. Yeah. Nail. Oh no. Ayun, ano na. Oops. Stuck tayo. Sutin natin kung may makadaan dito. Wala. Boss, thank you agad. Sinjagi na lawan ka. Thank you. Naka-advance na tayo. Medyo okay na yung motor natin. Nakaakyat na siya. Careful lang tayo. Oops. Nako, medyo GG tayo dyan. Teka. Oops. Wow. Ew. Oops. Kinakabahan ako dun. Grabe. Wow. Yan. Medyo nakaka-advance na tayo. Overheat lang talaga kanina. Oops. Yan. Ay, salamat. Madami pa siguro mga hurdles dito. Ay, ma'am. Yung hapon. Ano, ma'am? Ma? Kagina pa ko to. Kingin nag-overheat ang akan ng motor. Ang e-bike ko nag-overheat na mo. Natipo ko yan ko danay. Tita nakasakar. Tijara man karon na? Ha? Pagdahan, malisod. Malisod? Oo. Mula budlay. Gani. Lumak pa lupa. Tapos tingnan ko lang karon kung ano ko rin po. Ayan ko naman. Ay. Gani. Sige mama. Ano ko ma'am? Thank you agad.
Yan. Oops. Hinay lang. Okay lang kung ano to. Oops. Hindi na kaya. Hindi na masaka. Balik na doon eh. Tapos may kurente. Aliyaw tayo mag-charge. Yan lang. Tama-tamat ka ta. At tingnan ko danay kung masaka na gid mo na. Kung hindi karote. Balikan ko lang. Okay. Wala kay kadalog gid ako. Na yan ko lang nang. At yeah. Nah, tingnan tabi. Yeah. Ay kaso ano nga. Oop. Okay. Tinatang kyo agad. Balik lang ko karon ko ano gid. Ay. Ano lang. Ah, okay man. Ay. Tikyo gid. Yeah. Yan. Kanina, nakakakampas din. So, may assistance ng kumanan kanina ng may-ari ng yung asawa, ay yung asawa niya. Pinarjan ko kanina. Kasi nag-check ako din kanina. Kasi palubat na siya. Yan. So, yun, nag-check ako mga 1 hour. Tapos, right ulit. Yan, nag-akyat rin. Tapos, pinupush lang ang asawa niya. Sinarjan ko kanina. Yung tinulungan niya ako push yung scooter. Assistance lang. Para kasi makaakyat. Yan. Tapos, dito sa iba. Yan. Ito na tayo. Ay, nanggapi. Labay lang ka. Ed. So yan yan. Nagpahinga na ako ng mga
5 minutes. Tapos wait ulit. Naka-start naman. Doon talaga pahingahan yung motor. Yan, nandito na tayo sa HQ. Open 6 AM to 6 PM. Dito pa yata. Dito na natin. Hello. So andito tayo na ngayon sa Ridge View. So gabi na tayo dumating dahil yung dinaanan natin na daanan is medyo challenging. Puro rough road yung daanan doon kanina and medyo ka-challenge tayo dun sa pag-akyat. Kinakapos kinakapos yung electric motor natin, pero well na naka akyat din. So mga malapit na lang sana kanina, mga 3 minutes na lang sana na travel. Anong term din, parang hindi na makaalis sa putik. Kukontinue na lang spin yung electric motor kahit na hindi siya makaalis dun sa sa putik. So continue spinning lang yung electric motor natin. So buti may dumating and tinulungan tayo i-push yung scooter natin. Yan. So yun siya. Then ayun, after nun nakaalis na tayo sa putik pero nag-overheat yung electric motor natin. So nagpahinga muna tayo mga 45 minutes doon. Mga 40 I think mga 40 minutes ata yun, nagpahinga tayo. Then after 40 minutes na yun, nakaakyat na siya, pero mga 3 minutes na lang sana na travel, yun kinapush siya sa power kasi nga palubat na yung battery pala. Grabe yung natin yung dinaanan kasi kanina puro most is paakyat na rough road, kaya nag-struggle yung scooter natin. Grabe yung kuryente na ginagamit niya, kaya mabilis na lobat yung battery. So buti na lang as mayroon doon bahay, so doon ako nag ask if pwede ako makapag-charge, and then nag-allow naman sila mag-charge doon. So ayan siya, yun yung nangyari. So ayun, pina-charge na lang ako doon, nag-wait ako 40 minutes. Then tinulungan ako ng asawa ni tita para makaakyat siya. So habang pay assistance lang, so pinupush niya lang yung scooter habang tinatratal ko paakyat. So kasi yun yung medyo challenging lang na part na medyo mabato siya. So doon tinulungan ako push ng asawa ni tita na makaakyat. Then ayun, nakaakyat na siya. Then may part pa na challenging din kasi after ko umakyat, mga 2 minutes na lang siguro before ako makarating, medyo may area pa na kailangan din akyatin. So medyo nag-struggle siya yung scooter. Mga 5 minutes siguro na panahinga ako, 5 minutes, then nag-throttle ulit. Ayan, nag-okay na siya, and ayun, nakarating tayo dito. Ayan, so ayan siya. So thank you kay tita kanina sa pag-entertain ng natin, ng pag-charge natin. Ayan. So ngayon dito pagod na ako, pero kailangan natin muna mag-set up ng tent. Set up muna tayo ng tent dito. Then ayan, tapos yun, after natin set up ng tent, baka magpahinga na siguro muna tayo. Then bukas siguro tayo bibili ng mga lulutuin siguro. Ayan. Or pwede tayong bumili din ng breakfast tingnan na lang natin bukas. So ito yung
ano natin, gamit natin. Basa yung mga damit. So basa yung damit natin. Baka need natin muna ihang siya para matuyo. Dahil naulanan din tayo kanina, midway during travel natin. Hindi na ako nakasilong. Ayan. Set up muna tayo ng tent.